Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Isang tanod patay sa pamamaril sa loob mismo ng Barangay Hall sa Urdaneta City. Karpintero patay din matapos namang barilin sa inuman sa Ilocos Norte. Mga ACM, dilan na sa mga polling precinct. Verification ng official ballots isinagawa. At halos 25 baboy sabay-sabay na nilitsyon sa lechon capital ng Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy ngayon ang monitoring ng Health Authority sa Region 1 dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ayon sa CHD1, doble ang itinaas ang kaso ng dengue sa unang quarter ng 2025 sa Region 1. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Patuloy ang monitoring ng Center for Health Development 1 sa kaso ng dengue sa rehiyon. Tumaas kasi ng 161% ang kaso ngayong taon kumpara sa parehong panahon ng 2024. Kabuang 1,830 cases ang naitala simula noong January 1 hanggang April 5, 2025, kumpara sa 701 cases sa parehong petsa noong 2024. Naitala ang pinakamataas na bilang sa Pangasinan na umabot sa 828. Idagdag pa rito ang dengue cases sa Dagupan City na umabot sa 86. Sa kabila ng mataas na kaso sa unang quarter ng taon, umaasa ang Health Authority na bababa ang kaso ngayong tag-init. Pero kung ikukumpara po natin yung cases natin from the previous week, meron naman na pong pagbaba doon po sa mga kaso natin. Bukod sa health authorities, naka-alerto rin ang mga residente sa dengue. Kailangan maglinis lagi, ganun. Kailangan lahat ng paligid, kailangan linisin. Opo, kailangan ayusin. Patuloy ang panawagan ng Health Authority sa publiko na agad magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, gaya ng trangkaso, matinding sakit ng ulo at kasukasuan at kalamnan, pantal sa balat at iba pa. Ugaliin din ang paglilinis sa bakuran o paligid para matiyak na hindi ito pamugaran ng lamok. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang tanod ang patay sa pamamaril sa loob mismo ng Barangay Hall sa Urdaneta City, Pangasinan. Naka-alerto CJ Turida. Patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa loob mismo ng Barangay Hall ng Pinmaludpud, Urdaneta City, Pangasinan pasado alas 10 ng gabi noong Biyernes. Ayon sa ilang saksi, kagagaling lang sa pag-iikot sa barangay ang biktimang si Edgar Alvaro Nosis, 58 anyos. At habang nagpapahinga, pumasok ang suspect sa kapinagbabarilang biktima. Ilang metro lang ang police precinct sa Barangay Hall, pero nagkataon daw na nag-iikot din ang mga pulis noong mangyari ang krimen. Ayon pa sa ilang saksi, may kasama ang suspect na rider ng motorsiklo na naghihintay sa kalsada. Agad silang tumakas matapos ang pamamaril. Ayon po sa pag-iimbestiga ng kapulisan, napag-alaman po na merong personal na grudge dito sa biktima at sinasabi din po ayon nga po sa inyo na nasabi po ng pamilya is ang sinasabi nga daw po is mistaken identity. Kasi ayon po sa mga witness o nasabi po nung is pagpasok daw po nung gunman, sinabi po nila ng kagawad. Kaya yun din po yung isa sa mga tinitignan namin na anggulo. Hustisya ang sigaw ng kaanak ng biktima. Wala raw silang alam na kaaway ang kanilang kaanak. Pagkamalan lang, yung kagawad na tulog doon. Ngayon, umuwi. Ay siya, umuwi yung kagawad. Tsaka nagpunta doon kay kagawad sa upuan na doon. Ayun, naka-idlip. Wala na. Binaril dito. Tumangging magbigay ng pahayag ang punong barangay pero nangakong tutulong sa mga naulila ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Turida, One North Central Luzon.
Automated counting machines dinala sa mga polling precinct. Verification ng official ballots isinagawa na ng COMELEC Dagupan. At kaugnay niya nakatutok live si Roland Umangay. Roland? Chris, naibiyahe na ang mga automated counting machines na gagamitin para sa May 12 midterm election sa lahat ng mga voting centers dito sa Dagupan City kaninang umaga. Katuwang ng COMELEC ang mga pulis na siyang magbabantay dito sa mga voting centers at yung mga guro na magsisilbi namang electoral board sa darating na eleksyon. Maagang naghanda ang mga pulis na magbabantay sa mga dadalhing automated counting machines sa iba't ibang voting centers sa Dagupan City. 2 pulis kada presinto ang itatalaga. We have 60 personnel to every voting centers ang i-deploy po natin na personnel para po magbantay ng ating counting machines. Kanya-kanyang bitbit ng ACM ang mga guro na magsisilbing electoral board. Isinakay sa jeep ang mga ACM para dalhin na sa bawat barangay, kasama ang mga pulis na magbibigay seguridad habang nasa voting centers ang mga ito. Nag-undergone na po yan ng series of tests sa aming warehouse. But then again, magsasagawa pa rin tayo ng final testing and sealing tomorrow. Sana maging maayos and then healthy kaming lahat na akto para maging matiwasay at maayos din yung election. Doble ingat ang pagbiyahe sa mga ACM papunta sa mga island barangay. Dahan-dahang isinakay sa bangka ang mga ACM na hawak ng mga EB. Tumulong sa pagbabantay ang Philippine Coast Guard para matiyak na ligtas ang pagbiyahe sa mga ACM. Samantala, ayon sa COMELEC, fake news ang kumakalat na graphic sa social media ukol sa pagdadala ng national ID para makaboto sa May 12 elections. Hindi raw ito galing sa COMELEC. Hindi hahanapan ang sino mang botante ng kahit anong ID para lang makaboto. Only those voters whose identity is being challenged by the watchers ang required na mag-present ng ID. Dumating na rin kahapon ang mga official ballots na gagamitin sa eleksyon sa Ilocos Norte. Mahigpit ang seguridad ng mga pulis. Kinuha ito ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Chris, first time mahawakan ng mga guro o yung mga electoral boards yung automated counting machine kaninang umaga. Ang purpose ay para ma-check kung kompleto ba yung parts ng machine, kung gumagana ba ito at kung tama yung pagbilang ng boto. Sa side naman ng PNP, mayroong 60 pulis ang itatalaga sa buong Dagupan City at 2 kada voting center ang magbabantay sa mga ACM. Kaninang umaga rin ay nagkaroon na ng inventory at verification ng mga official ballots na gagamitin para sa May 12 elections. Bukas naman, Chris, magsasagawa ng final testing and sealing ang COMELEC sa lahat ng mga voting centers dito sa lungsod. Yan muna ang latest. Balik muna sa'yo. Maraming salamat, Roland Umangay. Sama-sama ang mga miyembro ng Philippine National Police, kawani ng Commission on Elections at PPCRV volunteers sa isinagawang Lakad Pangasinan sa Dagupan City nitong Sabado. Layo ng Unity Walk na isulong ang clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful o CHAMP elections. Mula sa St. John the Evangelist Cathedral, naglakad paikot. Sa ilang pangunahing lansangan sa lungsod ang mga kalahok pabalik ng Cathedral. Taong 2010 nang umpisahan ang Lakad Pangasinan na bahagi ng advokasya ng PPCRV tuwing eleksyon. Halos 100 tricycle at pedicab sa Mangaldan, Pangasinan, wala pa ring decals. Sundan sa report. Buwan ng Pebrero nang mag-renew ng permit at makabitan ng decal ang ipinapasadang tricycle ni Mang Hermie mula sa Mangaldan, Pangasinan. Minabuti niyang maagang mag-renew ng permit para hindi siya maabala sa pamamasada, lalo pat ito lang ang pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Ang problema raw, marami pa ring tricycle ang walang decal. Oo, dapat lang, madam. Kaya nga kumuha kami ng permit ito, madam, para makakuan namin, ipakita namin sa kanila yung mga kuan. Nasa halos 100 pa na pedicab at tricycle ang wala pa ring mga decals sa ngayon. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakapag-renew ng kanilang mga permit. Kaugnay niyan ay mas pinalawig pa ng Poso ang kanilang kampanya kontra kolorom na sasakyan. Araw-araw ang operasyon ng Poso kasama ang task force na binuo ng lokal na pamahalaan para tumutok sa mga kolorom ng mga sasakyan. Pinapatawa na rin ng penalty ang mga tsuper na namamasada ng kolorom na sasakyan
dahil lampas sa deadline ang dapat sanay renewal ng kanilang mga permit. Sa ngayon na ma'am, mayroon na yung multa kasi kumbaga nung March pa yung yung last day, kaya kung inagahan sana di walang penalty. Samantala, nagdagdag din ng poso ng mga panibagong ruta ng mga tricycle para mabigyan ng pagkakataon ang mga driver na madagdagan ng kanilang kita. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Beep 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 sa mga motorista, may tapyas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula po bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 55 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, 65 centavos naman sa diesel, habang 90 centavos sa kerosene. Ito na ang unang rollback sa produktong petrolyo matapos ang dalawang sunod na oil price hike. Patay ang 37 anyos na karpintero matapos na barilin sa inuman sa barangay Napu, Badok, Ilocos Norte kahapon. Residente rin sa lugar ang biktima. Sa investigasyon, kakaumpisa pa lamang na nakipag-inuman ang biktima ng dumating ang sospek. May dalang baril at tinutukan umano ang mga nagiinuman. Inutusan daw ng sospek ang biktima na uminom at habang umiinom, bigla na lamang siyang binaril sa ulo. Agad tumakas ang sospek sakay ng motorsiklo matapos isagawa ang krimen. Dinala sa ospital ang biktima pero kalaunay binawian din ang buhay. Isang basyon ng kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Sa follow-up operation ng pulisya, nadakip ang sospek sa kanyang bahay pero hindi na-recover ang ginamit na baril. Ayon sa pulisya, dating alitan ang nakikitang motibo sa krimen. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Mga maisan sa Bangaldan, Pangasinan, apektado ng mainit na panahon. Silipin sa report. Ng anihin sa susunod na linggo ang mga tanim na yellow corn o mais ni Mang Abelardo mula sa Bangaldan, Pangasinan. Pero hindi pa manaani ang kanyang tanim na mais ay dismayado na siya dahil kasi sa matinding init ng panahon at kakulangan ng patubig. Apektado na ang bunga ng kanyang mga tanim na mais. Lugi po ma'am sa sobrang init ng panahon ngayon. Kaya kawawa na naman kami magsasaka kung hindi bagyo ang kuan, ito naman sobrang init. Apektado na rin ng mainit na panahon ang mga maisan dito sa Bangaldan, Pangasinan. Dahil sa mainit na panahon ay nagiging magaan yung bunga ng mga mais dahil na rin sa kakulangan ng patubig. Kaya naman, imbes na 4 na piraso lamang ang 1 kilo ng mais, yung mga ganitong sizes, sa ngayon ay nagiging 8 hanggang 10 piraso ang kada kilo. Sinubukan daw isalba ng ilang magsasaka ang kanilang mga tanim na mais. 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo sila magpatubig gamit ang water pump pero hindi pa rin sapat dahil sa matinding init ng panahon. Dahil sa hindi magandang kalidad ng mga bunga, bumaba rin ang buying price ng yellow corn. Mula sa 15 pesos hanggang 16 pesos per kilo, nasa 11 hanggang 12 pesos lang ang buying price ito ngayon. Patuloy evaluation ng Municipal Agriculture Office at nakatakda sila magbigay ng assistance sa mga apektadong magsasaka. Samantala, ayon sa mga industriya ng agrikultura, sa kabuuan ay magandang ani ng mais sa bansa. 80% na rin nakapag-harvest ang mga magsasaka sa iba't ibang probinsya. Okay naman yung harvest, maganda naman, maaraw, maganda yung pag-dry ng corn. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala nang ibang sama ng panahon na namamataan ng pag-asa maliban sa low pressure area na unti-unti nang lumalayo sa bansa. Habang papalayo, makakaapekto pa rin ang trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa buntot ng LPA, tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng easterlies o mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Samar at Leyte provinces, Cebu at Bohol. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa.
60 hanggang 70 tons ng basura na kukolekta ng Waste Management Division sa Dagupan City kada araw. Tutukan sa report. Araw-araw ang pangungulekta ng basura sa mga material recovery facility sa bawat barangay sa Dagupan City. Umaabot kasi sa 60 hanggang 70 tonelada ng basura ang naiipon mula sa iba't ibang barangay sa syudad kada araw. Tungkol naman po sa mga MRF sa barangay, yun po yung talagang inalis po natin. Kasi pag marumi sa barangay, damay po yung syudad. Tinututukan ng Waste Management Division ang mga barangay na sakop ng Central Business District. Bukod sa mga residente, maraming mga bisita ang nagtatapon ng basura sa lugar. Itong CBD po, itong Central Business District po natin, talagang yan po ang tinututukan natin kasi ito po nakikita yung o kaya pumupunta yung ating mga karatig probinsya o kaya itong mga karatig munisipyo. Isa na rito ang Barangay 2 and 3. Malaking bagay raw ang clearing operations na ginagawa ng WMD sa mga MRF araw-araw. Hindi nagtatagal ang mga basura sa lugar kaya wala ring mabahong amoy na nagmumula rito. Malaking tulong po yan sa barangay, lalo po sa mga constituent namin sa barangay. Kasi malinis yung kapaligiran namin. Mula sa MRF, kinukolekta ng mga truck ng WMD ang mga basura at dinadala mga ito sa Waste Transfer Facility ng lungsod. Kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North, Central Luzon. Libreng gamot, konsultasyon at iba pang medical services ang inihatid sa isinagawang medical mission sa Calasiao, Pangasinan na bahagi ng selebrasyon ng kanilang town fiesta. Bukod sa pamimigay ng mga libreng gamot at medical check-up, meron ding minor surgery, dental at tuli na pinipilahan ng mga bata. Isinabay na rin ang bloodletting activity para sa mga gustong mag-donate ng dugo, maging ang libreng legal aid and consultation sa mga residente. Isang patay na dolphin ang natagpuan sa isang beach sa Barangay Pangil, Corimao, Ilocos Norte noong Biyernes. Ayon sa Municipal Agriculture Office, isa itong juvenile dolphin na nakitaan ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad kinuha at sinailalim sa necropsy ng mga faculty member ng Mariano Marcos State University College of Veterinary Medicine. Sa ngayon, inaalam pa ang resulta ng eksaminasyon para matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Samantala, nasawi na rin ang sugatang Pantropical Spotted Dolphin na nasagip sa parehong lugar noong April 30, 2025. Samantala, si Atisa Manalo ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2025. Ito na ikalawang beses sa pagsali ni Atisa sa Miss Universe Philippines pageant, representing Quezon Province. Noong isang taon, si Atisa ang kinoronahan na Miss Cosmo Philippines 2024 at nakapasok sa top 10 ng international pageant. 2018 nang maging kinatawan siya ng Pilipinas sa Miss International kung saan naging first runner-up siya. Sa evening gown competition ng Miss Universe Philippines, nadapa si Atisa. Gayunman, graceful siyang tumayo ulit at elegant na inirampa ang kanyang pink gown. Nirelate niya ito sa kanyang naging sagot sa Q&A round. Bumuhos ang messages at support kay Atisa. Si Atisa ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Thailand sa November. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nasa halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa bypass operation ng mga otoridad sa barangay Bihandre, Cabanatuan City, Nueva Ecija, madaling araw noong Biyernes. Arestado sa operasyon ang dalawang babae na edad 25 at 42 anyos. Sa kabuuan, umabot sa 71.40 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 400,000 pesos ang nakumpiska sa dalawang sospek. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga sospek na wala pang pahayag.
Isang linggo bago ang eleksyon, mga pulis sinimulan ng i-deploy sa mga polling precinct sa Pangasinan. Tutukan sa report. Maagang idineploy ang mahigit 50 pulis sa tanggapan ng COMELEC sa Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Silang itatalaga sa mga polling precinct sa bayan simula ngayong araw. Mahigpit nilang babantayan ang mga gagamitin na ACM sa eleksyon. Once na na-deliver na po yung machine po doon, ay talagang hindi na pwede lang iwan. Talagang i-secure na po nila. 90% na ng mga pulis ang itinalaga ngayong araw sa mga voting centers sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, karagdagang mga pulis naman o puwersa ang itatalaga sa mga lugar na kabilang sa areas of concern. May mga dineploy na rin ng mga miyembro ng Philippine Army sa bayan na isa sa mga lugar na nasa ilalim ng yellow category areas of concern. Kabilang sila sa augmentation force para matiyak ang ligtas at payapang eleksyon. Bukod sa voting center, municipal o city treasury office, munisipyo at COMELEC offices, babantayan din ang mga border ng bawat bayan. Nag-request na rin yung kapulisan ng additional na troops doon sa mga nakikita nila na may matinding pangangailangan. Nakatutok ngayon ang PNP at COMELEC sa Eastern Pangasinan dahil sa umano'y harassment na nitatala sa lugar. Isang insidente ng pamamaril ang naitala ngayong araw sa San Quintin. Patuloy ang assessment ng PNP kung may tuturing ito na election-related incident. So, pinag-aaralan ng ating command kung paano natin mas paigtingin yung ating seguridad dito sa eastern part ng Pangasinan. Maliban sa Eastern Pangasinan, wala naman ang nakikitang banta sa seguridad sa iba pang mga bayan sa probinsya. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Apektado na ng mainit na panahon ang ilang pananim na gulay ng ilang magsasaka sa Kasiguran, Aurora. Gaya ng mga tanim na sili sa barangay Binawonan na halos malanta na sa tindi ng init ng panahon. Maging ang ilang tanim na kamatis at talong ay natutuyo na rin, kaya kinailangan na itong diligan para kahit papaano ay mapakinabangan pa. Ang ilang magsasaka, araw-araw nagdidilig ng kanilang mga tanim para hindi tuluyang mamatay ang mga ito. Matay po sobrang init. Kaya dinidiligan. Araw-araw ko dinidiligan to Pagka sinipag-sipag, umagat sa kahapon. Mga deboto, dagsa sa pahalik sa replika ng Poong Nazareno sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Dinagsa ng mga deboto ang Saints Peter and Paul Parish Church sa Calasiao, Pangasinan. 3 araw na inilagag doon ang replika ng Poong Jesus Nazareno na nagmula pa sa Basilica Minore at pambansang dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Hindi na kinailangang magpunta at makipagsiksikan sa simbahan sa Quiapo upang masilayan ang imahen ng Poong Nazareno. Ang mission po ay ang ipakilala ang mahal na Poong Nazareno sa buong Pilipinas, sa mga diocese at mapalalim ang kanilang debosyon at pananampalataya sa ating mahal na Poong Nazareno. Mananatili ang imahen ng Poong Nazareno hanggang mamayang alas 9 ng gabi kung saan magkakaroon ng farewell mass. Mamayang alas 6 naman para sa veneration of the image o pahalik. Alas 9 ng gabi ay ibabalik na ang imahen ng Poong Nazareno sa Quiapo. Si Aling Josefina dumayo pa mula sa Santa Barbara, Pangasinan upang masilayan ang Poong Nazareno. Dalangin niya ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya kami dumayo ng mag-asawa. Malabo na rin ang mata ko pero sinikap ko makarating po dito. Bakit po? Bakit po? Siyempre malayo yung pinanggalingan, di kami nakakapunta ng Maynila, nakakapagsimba doon. Kaya nandito na siya, yun na lang, samantalay na lang po. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Halos 25 baboy sabay-sabay na nilitsyon sa 3rd Lechonan Ed Barangay ng Lasip Chico, Dagupan City. Silipin sa report. 23 baboy ang sabay-sabay na nilitsyon sa Barangay Lasip Chico, Dagupan City sa pagdiriwang ng kanilang 3rd Lechonan Ed Barangay nitong Sabado. Alas 6 pa lang ng umaga, inumpisahan ng magluto ng mga lumahok sa Lechonan Ed Barangay. Bawat kumpas ng mga lechonero, bawat ikot sa litson, talaga namang nakakatakam. Kitang-kita ang makatas na litson na amoy pa lang, alam mo nang hitik sa linamnam at napaka-crunchy ng balat nito. Ang kabayan mo dito, ang lechon ho namin dito sa Lasip Chico, gaano man kalaki o kaliit ho yan, pare-parehas ho yung lasa. At the same time ho, yung balat, hindi yan kukunat. Yung karne,
ay juicy ho yan. Tinatayang nasa 70 hanggang 100 na residente ang naglilitsyon sa barangay bilang pangunahin nilang kabuhayan. Sa bisa ng ordinansa, idineklara ang Barangay Lasip Chico bilang lechon capital ng Dagupan, Setyembre noong nakaraang taon. Malaking tulong daw ito para sa paglago ng industriya ng paglilitsyon sa barangay. Sa pagiging lechon capital natin ng ating syudad ng Dagupan, pwede na ho tayong masuportahan at ng ating gobyerno para sa ating industriya ho ngayon. Si Lolo Rogelio ang pinakamatandang litsonero sa Lasip Chico. Mahigit 4 na dekada na raw siyang naglilitson. Naturuan na rin daw niyang maglitson ang kanyang mga anak at apo. Sa edad niyang 86, wala pa raw siyang balak magretiro sa trabaho. Wala akong balak. Gusto ko, malakas ako. So kaya pa? Kaya ko yan. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagkaroon ng free taste sa masarap, malinamnam at malutong na lechon ang mga residente at bisita. Ibinenta ang mga lechon sa halagang 800 pesos per kilo, mas mababa sa presyo nito sa merkado. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.